Ikinalma muna ni Michelle ang sariling dibdib bago pumasok sa isang high-end restaurant. Nang buksan niya ang glass door, kumalansing ang wind chimes. Dahil dito, bahagyang kumalma ang puso niya. "Good day, ma'am. May reservation po ba?" Tumango siya sa babaeng sumalubong sa kanya at bahagyang umiti. "Yes, for Mr. Benavista." "Please follow me, ma'am." Kagaya nga ng sinabi nito, sumunod siya. Nararamdaman niyang humahaplos sa katawan niya ang silk dress na suot niya ngayon. Nang makarating sa table, tumango siya at ginitian itong muli. "Thank you." Umupo siya doon. Malapit ang pwesto niya sa glass wall kaya naman nakikita niya ang kagandahan sa labas ng restaurant. "Miss Michelle Season?" Agad na hinanap ng mata niya ang nagsalita. "Yes." Ngunit mabilis siya natigilan. Ang boses kasi na nagsambit ng buong pangalan niya, hindi ang inaasahan niyang ka-blind date. "Sino kayo?" Hindi naman sumagot ang mga ito. Sa halip, mabilis ang kanya-kanyang pwesto sa upuan. "Uy, teka, may kadate ako, anong ginagawa niyo?" Pero agad din naman siya natigilan nang sabay-sabay na nilingon siya ng mga ito. "Kami ang kadate mo ngayon, Miss Michelle." Halos mahulog ang panga niya sa sinagot ng isa sa mga ito. Agad na umakyat ang kaba sa kanyang sistema. "Oh my! Pamilyado na si Mr. Benavista? Pinadala kayo dito ng mama niyo para ipamukha sa akin na magiging kabit ako?" Halata naman ang bahagyang pagkalito sa mata ng mga ito. Naguguluhan na rin siya. Pakiramdam niya na hihipnotismo siya. Paano naman na hindi? Ang apat na batang kaharap niya ngayon, may iisang mukha na iba-iba ang ekspresyon. At ang suot ng mga damit, parang clone ng isa't isa. "No po, it's not like that." Nalipat ang tingin niya sa batang babae. Sa apat na batang nasa harap niya, ito lang ang nag-iisang babae. "Nung umpisa pa lang po kami talaga ang ka-blind date mo." Agad na tumaas ang kilay niya. "Anong ibig mo sabihin? Na napagtripan ako ng mga bata?" Gusto niyang magwala. Gusto niyang maglupagi sa sahig at magsimulang umiyak. Wala siyang panahon para sa mga biro-biro. Kailangan niya na mapapangasawa. Na matandang mayaman na madaling mamatay. Wala na siyang pagpipilian, yun na lang talaga ang naiisip niyang paraan para makabangon. "Hindi ka po namin pinagtitripan, gusto lang namin makilatis ng dapat i-date ng daddy namin." Pagpapaliwanag ng isa namang batang lalaki. Pero kahit ganito ang katwiran nito, pakiramdam niya iisa pa rin ang dating sa kanya. Nawala na siyang pag-asa at harapin na lang ang problema. "Here's your order po." Inilapag ng waitress ang mukhang mamahaling pagkain sa harap niya. First time niya makakita ng ganito kasosyal na pagkain. Maging ang amoy ng mga ito'y nakakatakam. Pero wala akong order. Agad na hinagilap niya ang wallet at binuksan yon. Bumungad sa kanya ang natitirang 5,000. Ito na ang pinakahuling pera niya na inipon pa ng 3 buwan. "We ordered it, kain po muna tayo." Doon na siya tuluyang tumayo. Pakiramdam niya paglalaroan lang siya ng mga ito. "Aalis na ako. Kumain na kayo dyan, ako na magbabayad." Kinuha niya ang bag at akmang aalis na nang muling magsalita ang mga ito. "Nabayaran na namin ang food." "Please don't leave. Hindi kami sanay kumain ng walang kasamang adult." Ang malamlam at mga nagmamakaawang mata ng mga ito ang nagpasuko sa kanya. "Fine, sige na, kumain na tayo." Hindi bale na. Mag-iisip siya ulit kung saan na dating app pa siya susubok. Kailangan niyang makatagpo ng totoong lalaki. Kailangan niya ng mayaman. Paano kayo pinayagan ng kung sino mang nagbabantay sa inyo na mag-install ng dating app at gamitin ang profile ng daddy niyo, ha? Nagkatingin na ng mga ito bago nagkibit balikat. "Ano bang mga pangalan niyo?" "Ako kasi kilala niyo na, tapos ako hindi ko alam kung sino kayo. Paano kung pain lang pala kayo ng sindikato at balak niyo akong kidnapin, Mahinang natawa ang mga ito at sunod-sunod na umiling. "Ako po si Sofia." Pagpapakilala ng nag-iisang babae sa mga ito. "This is our Kuya Nash, cause he's 2 hours older, and my other kakambal, Ralph and Kyle." Sa itsura pa lang ng mga ito, mukha na talagang anak mayaman.
Malapor sila ng mga kutis. Tila ba hindi man lang nakaranas ng kagat ng lamok. Busy ang daddy namin. He works so hard. Lumipat ang tingin niya sa ipinakilala ni Sofia na si Nash. And he's getting older. Kinuha niya ang baso ng tubig at uminom doon. Kitang-kita niya sa mga mata ng mga ito ang pangungulila. Kaya naman tumikim siya at ipinatong ang kamay sa table. Okay, stop na tayo. Huwag na muna natin pag-usapan ng daddy niyo. Let's eat and tell me more about you guys. Bahala na talaga ang naiisip niya. Bukas na bukas maghanap ulit siya ng bagong makakadate. Sa ngayon, hahayaan niya muna ang sarili na damayan ng mga batang ito na tila ba nangungulila. Ang mga mata ng mga ito ay pamilyar. Ang lungkot at pangungulila nang itakwil siya ng mga magulang ay naroon din. Magmula noon mag-isa na lang siya. Mag-isa niyang binuhay ang kanyang sarili. Pero ngayon na lubog na ang mga magulang niya sa utang, idinawit ng mga ito ang pangalan niya. Kaya naman siya ang pinupuntahan ng mga debt collector. Ang sarap nitong pusit ha, try nyo. Gusto niya kahit papano. Maibsan ng oras at atensyon niya ang lungkot sa mga mata ng mga bata. Na sana ay may gumawa din sa kanya nung mag-isa siya. This is my favorite po. You should try. Bahagya pang tumango si Kyle para mailagay sa plato niya ang shrimp. Natigilan siya dahil sa ginawa nito. Ito ang unang beses na may nakasalo siya habang kumakain. At sino nga ba mag-aakala na quadruplets pa ang mga ito? Ang sarap nga. Kaya hindi na ako magtataka kung favorite mo. Tumatango-tango siya habang tinitikman ng lahat ng in-order ng mga ito. Susulitin niya na. Baka ito na ang una't huling beses na makakakain siya ng masarap at mamahalin. Sana palagi ka po namin kasabay na kumain. Mas masarap pala kapag ganito. Natigilan siya sa sinabi niya ni Sofia. Hindi niya inaasahan na sa mga bata pa niya mararamdaman ng kakaibang uri ng haplos sa kanyang puso. Marahan siyang umiti. Sana nga. She was hopeless. Wala na siyang matatawag na sariling kanya. Wala na talagang patutunguhan ng buhay niya kundi ang magtago sa mga debt collector. Kaya paano niya ipapangako sa mga ito na masasabayan niya silang na muling kumain? Dire-diretsong pumasok sa loob ng opisina ang quadruplets. Napatingin pa sa mga ito ang kausap ng mga tao ni William. We'll leave for now, sir. Tumango ang lalaki habang sinusundan ng tingin ng apat na ngayon ay nakaupo sa sofa. Why are you guys here? Akala ko ba pupunta kayo sa London? Tumayo ang lalaki at inayos niya ang coat bago naglakad palapit sa mga ito. Dad, we want her. Nagulat siya sa sinabi ni Sofia. Kasunod nun, inilapag ng mga ito ang isang folder at nakabungat doon ang litrato ng isang babae. Umupo siya ng sofa at kinuha ang folder. Bahagya pa siya natigilan nang makita ang kakaibang ganda ng babae sa litrato. Mukha po siyang matalino, masarap kasama at gets ang corny joke ni Ralph. Where did you meet her? Baka mamaya scammer yan O kaya child trafficker. Ang irap ni Sofia ang nakita niya sa peripheral vision niya. Mabait siya, Dad. Isa pa ang sweet-sweet ng boses niya. Try to meet her. Then if it works then... Nagkibit balikat ang mga ito sabay tumawa. Nagulat pa siya dahil doon. Magmula kasi na mamatay ang late wife niya 5 years ago, tila nag-iwan niya ng matinding trauma sa quadruplets. May mga pagkakataon naman na pinapagaan ni Ralph ang atmosphere. Ngunit mas madalas na lumalabas na nonchalant ang mga ito at basta na lang iirap. Ngunit ngayon, naramdaman niya agad ang kakaiba sa aura ng mga bata. Okay, I'll try to know her. You guys should rest. May meeting pa rin ako mamaya. Hindi ko kayo masasamahan. As usual. Rinig niya ang bulong ni Nash bago ito tumayo. Aalis na po kami. Good luck po sa work. Tumango na lang siya sa mga ito. Nakita na naman niya ang bodyguard ng mga ito na naghihintay sa bungad ng kanyang opisina. Muli niyang tinignan ang litrato na hawak. Michelle Season, what did you do to my kids? Hindi man niya palagi nakakasama ang mga anak. Alam niyang may nagbago. Ang dating mabigat at malalim na tingin sa mga ito ay tila nabawasan at mas masarap sa pakiramdam. I need to know who you are.
Agad na tumayo siya at lumapit sa lamesa para kunin ang cellphone. I want you to do something. Find Michelle Season and bring her here. Halos mahulog ang panga ni Michelle nang buksan ang pinto ng kotseng sinakyan niya. Nagulat na lang din siya nang may lalaking nakasutang lumapit sa kanya at sinabi na gusto siyang makita ng CEO ng isang sikat na kumpanya. This way, ma'am. Sinundan naman niya ito at napakalawak ng building. Tila nahihilo siya sa tuwing inaangat niya ang ulo para tignan ang itaas na bahagi. Nang pumasok sila sa elevator, naramdaman niya agad ang kakaibang kaba. Hindi niya alam kung sino ang tinutukoy ng mga ito na CEO. Wala pa naman siyang inagrabyadong tao. Well, maliban sa mga pinagtataguan niyang debt collector. Sa top floor bumukas ang pinto at kagaya kanina. Itinuro ng lalaki ang daan, habang nauuna itong maglakad sa kanya. Sa wakas, may isang malaking pinto ang nasa dulo. Mahinang kumatok doon ang lalaki. Mr. Benavista, nandito na po si Miss Michelle Season. Saad ng babaeng kasama ng bodyguard. Nagulat siya sa binanggit nito at bahagya pang nanlaki ang mga mata. Benavista? Hindi ba at yun ang pangalan ng dapat makakadate ko? Nalaman kaya niya na hindi ako nagbayad ng kinain namin sa restaurant at sisingilin niya ako ngayon? Oh my God, wala pa naman akong pera. Agad niyang kinapa ang bulsa kung saan nakalagay ang wallet niya at ang tinatago na pera. Pero bago pa man siya makapag-isip, bumukas na ang pinto at bumungad sa kanya isang lalaki na tila ba abala sa mga pinipirmahang papeles. Hindi niya alam pero biglang bumagal ang lahat. Maging ang pagkurap niya, bumagal din at nagkaroon ng spotlight sa lalaki na kaupo. Maging ang pag-angat nito ng tingin at ang pagtatama ng mata nila sa isa't isa ay tila naging mabagal. Come in, Miss Season. Bahagya niya ipinilig ang ulo. Agad lumapit patungo sa couch. Have a seat. Agad naman siyang tumango at umupo. Nararamdaman niya ang puso niya at hindi niya yun kayang kontrolin. Magkahalo ang kaba at kung ano pa mang emosyon. Miss Season, right? Tumango siya at pinagsiklop ang mga daliri. Tumayo naman ito at may kinuhang brown envelope bago lumapit sa kanya. Marry me? Agad ang laki ang mata nito. Ha? Anong tingin mo sa akin? Easy to get? Kung dahil to sa kinain namin ng mga bata na hindi ko binayaran dahil sila yung nagbayad, o eto. Kinapa niya ang bulsa at inilabas ang wallet. May 5,000 dyan. Hindi ko alam kung sapat yan o kulang pero huwag ka mag-alala. Hahanap ako ng trabaho para mabayaran yung matitira kong balance. Halata naman na nagulat ito sa sinabi niya. No, it's not about that. Ibinalik nito ang tingin sa wallet niya. My kids like you. Kapag pumayag ka na ikasal sa akin, wala kang ibang gagawin. You just need to stay at home. Or whenever they are. And take care of them. Kailangan mo lang maging ina sa kanila. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo niya dahil sa sinabi nito. Kailangan niya maging ina sa mga anak nito? 29 pa lang siya. Never siya nagkaroon ng boyfriend. Tapos ngayon magiging nanay siya? I'll pay you generously. Alam ko ang tungkol sa utang ng mga magulang mo. Alam ko ang sitwasyon mo. Marry me. And we'll settle everything. Wala kang magiging problema sa pera. Teka, ito na ba yun? Ito na ba yung matagal niya hinihiling? Nasagot na ba talaga ng Diyos ang pangangailangan niya? Totoo nga atang nakikinig ito. Agad siyang nakaramdam ng panginginig ng labi. Kaya kinagat niya ang ibabang labi at mahigpit na hinawakan ng kamay. Kailan ang kasal? Paano niya ito magagawang tanggihan? Kahit mataas ang pride niya, walang magagawa yan para isalba siya sa kinalulugmukan. For now, kailangan mo lang pumirma sa contract. At huwag na huwag mo itong sasabihin sa mga bata. Hindi na siya malulugi. Walang mawawala sa kanya. Mas mabuti pang kunin niya ang pagkakataong ito at tuluyang iwanan ng masakit niyang buhay. Nabubusog ang mga mata ni Michelle habang inililibot ang tingin sa paligid. Ang bungad pa lang ng mansyon ay maganda at maaliwalas na. Kaya naman mas namangha siya dahil napakaganda pagdating sa loob. Miss Season? Excited? Na boses si Sofia ang nakapagpaangat ng kanyang tingin. Sofia! Nasa ikalawang palapag ito at may malawak ng ngiti. Mabilis itong bumaba sa hagdan. Kaya naman nabitawan niya ang maleta para salubungin ito.
Magdahan-dahan ka. Pero hindi ito nakinig. Mabilis pa rin itong tumakbo hanggang sa mayakap siya nito. Ang akala ko hindi na po kita makikita ulit. Hindi ka mahanap ng mga tao namin. Hindi niya alam kung bakit. Pero naramdaman niya ang bahagyang pagkirot ng kanyang puso dahil sa tila nagsusumbong na tono ng bata. I'm so glad that you're here. Bahagya siyang lumuhod para pantayan ang laki nito. Hey, huwag ka na malungkot. Namiss ko rin talaga kayo. Halos 1 buwan din pala. Bago pa man ito muling makasagot, narinig niya ang sunod-sunod na boses. Miss Season! Kagaya ni Sofia, nagmamadali rin na bumaba ang mga ito sa hagdan. Nako, sabi na magdahan-dahan eh. Ngunit kagaya ni Sofia, hindi rin nakinig ang mga ito. Kaya wala siyang magawa kundi salubungin ng mainit na yakap ang tatlo. Nakalimutan ko palang sabihin, kasal na ako. Malawak ang ngiti niya habang pinapakita ang daliri na may singsing. Agad naman niyang nakita ang pagkalungkot sa itsura ng mga ito. Kanino po? So wala na talagang pag-asa na kay Daddy kay kasal? Nakita niya ang luha sa mga mata ng mga bata, kaya agad siyang umiling. Hala, huwag kayong iiyak. What I mean is, kasal na ako sa daddy niyo. Agad na bumilog ang labi ng mga ito at biglang nagsitalunan. Wait, what? Kailan pa? Ba't di kami sinabihan ni Dad? Bahagya niyang kinagat ang labi. Pinaghandaan niya ang isasagot sa mga posibleng tanong ng mga ito. Very quick lang. Na-love at first sight kami sa isa't isa, tapos nag-propose siya agad sa akin. Tapos ayun, nag-decide muna kami magpakasal kahit kaming dalawa lang. Ngumiti siya sa mga ito at hinaplos ang pisngi ni Kyle at Sofia. Hindi bale, kapag di na busy ang daddy niyo, kukumbinsihin ko siya na kasama rin kayo sa grand wedding. Malawak naman ang umiti ang mga ito at sunod-sunod na tumango. Sa ngayon po, hindi na yun mahalaga. Ang importante, mami ka na namin. Ngumiti siya at niyakap ang mga ito. Hindi ko pa nararanasan na maging ina, so please bear with me Pag-aaralan ko kung paano kayo maaalagaan, kung paano ako makakasabay sa inyo. Pero hindi sumagot ang mga ito sa kanya. Mas naramdaman niya ang paghigpit ng yakap ng mga ito. Hindi yun nakakasakal, kundi mas mainit, mas masarap sa pakiramdam. Can we call you mommy na? Natigilan siya, pero agad ding tumango. Of course! Kahit ano mga anak ko. Hindi niya maipaliwanag pero parang ang kulang noon sa puso niya, napupuna ng presensya ng mga batang ito. Dahil ba pakiramdam niya, kapareho ng sitwasyon niya mga ito noon, na parehong napag-iiwanan at walang karamay? Late na naman uuwi si Daddy. Pasensya ka na, Ma'am. Bagong kasalan po kayo tas hindi man lang siya magbigay ng atensyon sa inyo. Ngumiti lang siya pero ang totoo, pabor din naman sa kanya yon. Ayaw niya rin na masyado makita ang lalaki. Baka kasi ang kagupuhan nitong taglay, hindi niya na matiis. Walang problema doon. At saka binibigyan niyo naman ako ng atensyon. O diba? At 4 pa kayo. At sobra-sobra na ito. Natatawang aniya bago hiwain ang steak. Tumayo naman siya at kinuha ang kutsilyo para hiwain din ang steak ng mga ito. Wag na po, Mami, kaya na namin. Pero agad siyang umiling. Alam kong kaya niyo. Pero hayaan niyo na ako. I am your mom now. Hayaan niyo akong gawin ko yung mga simpleng bagay na to para sa inyo. Nung bata pa siya, pinapabayaan lang siya ng mga magulang. Siya na nga ang maglalagay ng pagkain sa sarili niyang pinggan, siya pa rin ang maghahati ng uulamin. Kaya mas madalas na magamit niya ang kamay at hindi kutsara at tinidor. Ang sarap ng pagkakaluto natin dito, Mami. Ani Nash, habang inunguya ang steak. Sila na rin kasi ang namili ng steak at inukupan nila ang kusina para pag-aralan kung paano ito lutuin. Siyempre naman, made with love ata yan. Aniya bago lagyan ng tubig ang mga baso ng mga ito. What are you guys eating? Sabay-sabay na napalingon sila nang may magsalita mula sa kanilang likuran. Dad, ang aga niyo po umuwi ngayon. Pagpuna ni Ralph habang umunguya. Ayaw niyo ba?
Mahina siyang natawa at napailing. Halika, William. Pinaglutuan din kita kahit di kami sure kung anong oras ka uuwi. Usal niya. Lumapit siya dito at kinuha ang coat nito. Kaya pala ang bango. Amoy na amoy agad hanggang sa labas Kayo nagluto pala. Proud naman na tumango ang mga bata. Hindi naman niya mapigilan ng mapangiti. Kumain ka na habang mainit pa. What drink do you want? Water or juice? Sinenyasan niya ang kasambahay na kunin ang tinimpla niyang juice na nasa ref pa. Kumain ka na rin muna. Nagulat siya nang hilahin ito ang upuan sa katabi nito. Let our maids do that. You're my wife, not a maid. Nakagat niya ang labi bago tumango. Kung ibang tao lang siya, maniniwala siya sa mga sinasabi nito ngayon. Pero dahil nga alam niyang agreement nila, hindi na siya umaasa pa. You should try it na, Daddy. Baka lumamig na. Hindi mo malalasahan kung gaano yan kasarap. Ang totoo, akala niya mahihirapan siya sa mga bata. Lumaki siya na iniisip noon na mga stepmothers ay istrikta at nakakatakot. O kaya naman sutil ang mga bata. Pero pinangako niya sa sarili na kailanman hindi siya magiging ganon. Ayaw niya maging kagaya ng nakasanayan ng mundo. Maghinay-hinay ka, Kyle. Baka hindi mo masyadong nangunguya ang kinakain mo, ha? Saglit na inilibot niya ang tingin sa mag-aama. Naramdaman niya ang paghaplos ng kung ano sa kanyang dibdib. Hindi niya alam na magiging instant mother siya. Hindi niya inaasahan na hindi lang siya nakaahon sa hirap kundi nagkaroon pa siya ng pamilya. Kahit alam niyang hindi totoo ang kasal nila, gusto niyang maniwala. Gusto niyang manatili sa ganun muna. Kahit sandali lang, kahit hanggang dito lang. Maaga siyang nagising kinabukasan. Kahit medyo kulang sa tulog, pakiramdam niya energetic pa rin siya. Pero kagaya ng halos araw-araw, wala na si William sa higaan nito. Hindi pa nga ata tumitilaok ang manok, nasa trabaho na ito agad. Hindi pa nga ata. Nagigising ang kapitbahay, pero busy na ito. Pero nagkibit-balikat na lang siya at nag-stretching. Binabalak niya ngayon na dalhin sa picnic ang mga bata. Naglista siya kagabi ng pwedeng gawin, kasama ang mga ito. Humihikab pa siya habang binabalot ang sandwich, kaya naman ipinilig niya ang ulo. Nako, ang aga niyo naman po magising, ma'am. Ako na po dyan. Agad na lumapit ang isa sa kasambahay, kaya ngumiti siya. Salamat po. Hindi niya tinanggihan ang alok nito, dahil aakyat din siya para gisingin ang mga bata. Si Sofia ang una niyang pinuntahan. Mahimbing pa ang tulog nito. Kaya naman bahagya siyang napangiti bago hagkan ng noon nito at masuyong alisin ang ilang hibla ng buhok na nakatabon sa mukha nito. Mommy? Bulong nito bago kunin ang kamay niya. Mas lalo siyang napangiti. Kaya naman tinanggal niya ang tsinelas pambahay at humiga sa kama nito. Unti-unti siyang nahiga sa tabi ng bata at masuyo itong niyakap. Marahil, antok na antok pa rin ang sistema niya. Kaya naman, hindi niya namalaya na napapikit na siya. Ikinurap niya ang mga mata. Talagang nakaidlip siya. Ngunit gano'n na lang ang pagkagulat niya. Nasa halip na si Sofia lang ang kayakap niya. Nandoon din ang 3 batang lalaki. Bahagya siyang napangiti at muling inayos ang higa. Kinumutan niya ang mga ito bago muling pumikit. Pasado 2:00 na rin na mapagpasyahan nilang mag-picnic. Pinalagay naman niya sa kotse ang mga gagamitin bago pa sakayin ang mga ito. Saan tayo pupunta, Mommy? Ngumiti sa kanya si Kyle. Nag-search ako ng magandang location. May nakita ko magandang spot, pwede tayo mag-picnic at manguha ng isda. Nagdala na rin siya ng upuan ng mga ito at kung ano pa man ang kailangan sa pangingisda. Masaya sana kung kasama natin si Daddy. Mahinang usal ni Nash. Kaya naman ngumiti siya dito. Huwag ka mag-alala. Sasabihan ko ang daddy niyo minsan para makasama natin siya. Agad namang tumango ang mga ito. Nang makarating sa lugar, namangharin siya. Maganda nga doon at maliwalas. Wow, ang ganda nga dito, Mommy! Inilatag niya ang sapin at inayos ang mga dinala niyang pagkain. Pinag-aralan niyang maigi ang mga allergies ng mga ito para palagi niyang maiiwasan at hindi siya magkakamali. O sige na, maglaro na muna kayo.
Basta wag masyadong lalayo, ha? Kinuha niya ang libro na inihanda at binuklat yon. Agad naman nagkabulan ng apat at nagtatawanan. Mas magaan na ang aura ng mga ito, kumpara noong una niyang makilala ang apat. Sa edad ng mga ito, parang matured na. Siguro dahil kailangan nila maging matured agad, dahil walang magulang na gumagabay. Sa isipin pa lang na yon, kumikirot na ang puso niya. Paano ba natitiis ang isang ama na hindi manatili sa piling ng mga ito? Kailangan ng mga bata ang pag-aaruga at hindi pawang material lamang. Mommy, do you wanna go fishing? Mabilis na lumapit si Ralph sa kanya kaya tumango siya at sinenyasan ng mga kasama nilang tauhan na kunin ang inihanda niyang gamit. Luma na ang mga gamit niyo doon na pang fishing. Mukhang hindi na nagagamit. Kaya binilhan ko kayo ng bago. Aniya sa mga bata. Naluma na nga po kasi hindi natuloy ang plano namin nila daddy. He's always busy po. Nakagat niya ang labi at pinilit na ngumiti sa mga ito. Huwag kayong mag-alala. Magmula ngayon kahit wala si daddy, nandito naman ako. Never ko kayong iiwan at sasamahan ko kayo palagi. Nang maayos na ang upuan, inalalaya niya ang mga ito papunta doon. Mag-ingat kayo sa matulis na part na to. Habang nakalubog ang pain nila, napansin niya ang mga design ng bangka sa di kalayuan. Oh, can you see that? Itinuro niya ang hugis duck na bangka sa mga bata. Gusto niyo bang subukan yon? Mabilis na tumango ang mga ito. Iniwan nila doon ang gamit at naglakad palapit sa sakayan ng mga cute na design na bangka. Anong design ang gusto niyo? Yung dragon po, Mami, para malaki para kasya tayo. Saad naman ni Sofia na pumapalakpak pa. Okay, dragon, here we go. Inalalayan niya pa sa kaya mga bata bago siya maingat na sumakay din doon. Wow, ang ganda! Ang lalim! Ani Kyle na nasa kalagitnaan na sila. Kitang-kita rin nila ang mga isdang lumalangoy. Ang linaw ng tubig, sarap maligo. Malakristal nga ang linaw ng tubig. Nakakainganyo talagang maligo. Kahit pa nag-enjoy sila, naiisip pa rin ng mga ito ang ama. Next time, isama po natin si Daddy dito para makita din niya kung gaano kaganda dito. Sige, huwag kayong mag-alala. Pipilitin natin ang daddy niyo. Mas mahihirapan pala siya pagdating kay William at hindi sa mga bata. Ang totoo, mas malinaw at maayos pang kausap ang apat na batang ito kumpara sa ama nila. Mami, tignan mo! May nahuli silang fish! Malawak ang ngiti ni Sofia habang tinuturo ang pwesto nila kanina. Nakaangat sa ere ang fishing rod nila at may nagkukumawala pang isda. Ang laki nun, ang sarap ihawin. Saad ng isa pang batang si Ralph. Look, Mommy, may malaking fish oh! Sinilip niya ang gilid at nakita ang malaki na isda na tinutukoy ng mga ito. May jellyfish din, ang ganda ng kulay. Halos lumubog na ang araw nang mag-ayos sila ng gamit. Napagod din ang mga bata kaya nakatulog ang mga ito sa kotse. Bahagya siyang napangiti at sunod-sunod na hinagka ng mga ito sa noo. I hope you're happy with me. Dahil masaya siya kasama ang mga ito. May parte sa kanyang pagkatao na tila naghihilom. Binabaliktad ni Michelle ang isda na iniihaw niya sa dirty kitchen. Tinimplahan niya ito kanina at binabad ng ilang oras. Gusto niya kasi ipatikim to sa mga bata pagkagising. What are you doing? Nagulat siya sa nagsalita. Seryoso at buong atensyon kasi ang inilaan niya sa ginagawa. Natagpuan ng mga mata niya si William na nakasandal sa pinto habang nakakrus pa ang mga braso. Nag-iihaw? Hindi ba obvious? Natatawang sagot niya. Alam mo ba, minsan mag-day off ka. Dapat ginagawa mo yon. Hindi naman nakatakas sa mata niya ang pagtaas nito ng kilay. Magugutom kayo, kundi ako magtatrabaho. Nagbibiro ka ba? Kahit di ka magtrabaho na ilang taon, hindi kayo magugutom. May sinabi ba sila sa'yo? Umiling siya at ibinalik ang tingin sa iniihaw na isda. Wala naman, pero halata sa mga mata nila. Kada may kakainin silang masarap, ikaw ang iniisip nila. Kapag may nakikita silang maganda, gusto nila makita mo rin. Kinuha niya ang kutsilyo at marahan na hiniwa ang isda. Sana aware ka na hindi mahalaga sa kanila ang pera.
O ang mga kaya mong bilhin para sa kanila. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Halos mag-aanim na taon na rin ang mamatay sa aksidente ang kanilang ina. Kagagaling na nila sa bakasyon. Hindi ako nakasama nun. Dahil may business trip ako sa Singapore. Naglakad dito papunta sa upuan. Sinundan niya na lamang ito ng tingin. Their mother catch the impact. Secure na upuan nila at sinamahan pa ng katawan nito. Ever since, they are traumatized. Almost 3 years ko lang sila ulit nakumbinsi na muling sumakay ng kotse. Picky sila pagdating sa tao. They will ignore them or they will give them attitude. You of all people. They convinced me about you. Kaya ikaw din ang napili ko. I couldn't give my time, so I gave them you. Mahina siyang natawa bago ilagay ang naluto na isda sa plato. Mayaman ka nga. Kaya mong bilhin pati ang kaligayahan ng mga anak mo. Pero sana maisip mo rin minsan na iba ang presensya mo pagdating sa kanila. They're just kids, William. Ipakita mo sa kanila na hindi mo kayang mabuhay nang wala sila. Hindi pa ba yun obvious? I'm giving them everything they asked for. Hindi sila manghuhula. Hindi sila asyomero kagaya nating matatanda. Malay ba nila kung ang paraan pala ng pagpapakita mo ng pagmamahal ay ang pagbibigay ng kung ano-ano? Kinuha niya ang sibuyas at bawang. Balak niya rin gumawa ng sausawan para sa isda. Kailangan nila ng ama. Kagaya ng sabi mo, nung naaksidente ang mag-iina mo, wala ka. Hanggang ngayon palagi kang absent sa buhay nila. Hindi ka pa pala natuto eh. Hindi mo man lang naisip na dapat sinasamantala mo palagi ang oras na kasama sila dahil baka yun na ang huli. Ang totoo, naaasiwa siya dito na minsan naaawa. Gusto niya itong i-real talk at sabihin na ang pathetic nito na wala itong lakas ng loob para harapin ang mga anak. Natahimik ang lalaki at hindi agad nakapagsalita. What do you want? Nagkibit balikat siya bago nagpakawala ng sutil na ngiti. Take a break and spend it with the kids. 1 linggo. Seryoso ang tono niya, pero may ngiti sa kanyang labi. Para hindi ka magsisi balang araw, William. They could grow up hating you. Bilang isang anak na ni minsan hindi nabigyan ng atensyon at pagmamahal, alam niya kung anong posibleng maramdaman ng mga bata. Kaya hanggat may magagawa siya ngayon, gagawin niya yon. Kahit pa magalit ito sa kanya. Luto na, pwede mo na silang gisingin. Ihahanda ko ng pagkain sa garden. May pagtatanong sa mga mata nito. Pero agad din naman siyang sinunod. Hindi niya mapigilan ng mapangiti. Pakiramdam tuloy niya na uutos-utusan niya ang isang mayamang tao sa balat ng lupa. Manang, paikuha po ng kanin. Sa garden po kami kakain. Inayos niya ang mga pinggan. Ang isang isda naman na kaninang ginawa niyang boneless para hindi na-hassle sa pagkain ng mga bata. Mommy! Agad na tumakbo palapit sa kanya si Sofia. Habang ang 3 lalaki naman humihikab pa at kasabayan lang ni William sa paglalakad. Hi baby, kamusta ang tulog? It was good and long. Bibong sagot nito. Halata nga na nakatulog at nakapagpahinga ito dahil puno ng energy. Mommy, what did you cook po? Inalalayan naman nilang dalawa mga bata na makaupo. Yung mga nahuling isda kanina inihaw ko. Tikman nyo, binabad ko yan sa masarap na pampalasa. Pagbibida niya sa mga ito. Wow, fresh pala to, Mommy. Tumangutango naman siya. Kitang-kita naman sa peripheral vision niya, si William na tila nag-oobserba lang. Let's eat na. Aniya bago bigyan ng kanin ng mga ito. William, Daddy, alam mo ba ang daming fish kanina and nag-ride kami sa dragon. We wish that you were there. Sa sinabi niya ng anak, nagtama ang kanilang paningin. Ito ang ibig niyang sabihin. Ang mga ganitong sinasabi ng mga bata. Really? So it was fun? Sunod-sunod na tumango ang mga ito. Yes, and we did picnic. Ang buong hapunan na puno ng mga kwento. Attentive naman na nakikinig si William sa mga bata habang tahimik niyang pinagmamasta ng mga ito. Iniisip niya kung ano pa ba mga bagay na pwede niyang gawin para mapapayag ang lalaki na sumama sa mga bata o kaya manatili sa tabi ng mga ito kahit sa saglit na panahon. I'll be taking a leave next week. We can do anything you guys want. Maging siya natigilan sa sinabi nito. Really, Daddy? Yehey!
Pumalakpak ang mga ito habang patuloy sa pagkain. Mas malawak ang ngiti ng mga bata. Halos namumula na ang mga muka sa katatawa. Kagaya nung una, totoo nga ang sinabi ni Sofia. May mga corny jokes si Ralph na nagiging dahilan ng pagtawa niya rin. Dahan-dahan sa pagtawa, baka hindi na kayo makatulog mamaya. Ngunit maging siya, hindi rin mapigilan. Ang saya ng kanyang puso. Masaya siya sa piling ng mga ito. Ilang buwan ang lumipas. Hindi naman binigo ni William ang mga bata. Balance na ang pagtatrabaho nito at ang time para sa kanila. Wow naman, nakahanda na agad ang higaan. Wala pa nga ang popcorn. Natatawang puna niya nang makita ang setup ng mga blanket at unan. Sa harap, nakalagay ang malaking TV. Gusto raw kasi mag-movie marathon ng mga ito eh. Kaya naman, ako na maghahanda ng pagkain. Sabi ni William sa kanya. Tumango naman siya dito. Tulungan kita. O di kaya ako na dito. Ikaw na lang mag-ayos dun sa papwestuhan. Mami, gusto mo tulungan kita? Agad siyang tumango sa pag-offer ng tulong ni Nash. Sumunod naman ito sa kanya agad sa kusina. Thank you, Mommy. Ha? Para saan, baby? Para po dito. Inginuso nito ang pinto patungo sa living room. Alam ko po na kinausap niyo si Daddy para bigyan kami ng time. Hininaan niya ang apoy bago ngumiti at lumapit dito. Marahan niyang hinawakan ang balikat ng bata. Hindi mo ako dapat pasalamatan, anak. Total dapat naman talagang binibigyan kayo ng time ng daddy niyo. Ang kailangan lang talaga ay taong magpaparealize sa kanya na mas mahalaga kayo kahit sa ano pa man. Niyakap siya nito at ibinaon ang mukha sa kanyang tiyan. Kaya po nagpapasalamat kami, Mommy. Sobrang saya po namin. Parang niyayakap ang puso niya dahil sa sinabi nito. Na para bang lahat ng takot at pangamba niya noon ay naglaho dahil sa pagmamahal ng mga ito. Wala nga naman. Gagawin ko talaga ang lahat para maging masaya lang kayo. Nang matapos ang paghahanda ng pagkain, nagtungo na sila sa sala. Sakto lang din naman dahil pumipili na ng panonoorin ng mga bata. Sit here. Tinapik ni William ang pwesto sa tabi nito. Bahagya pa siyang nagdalawang isip pero agad naman siyang sumunod. Nakapatay na halos lahat ng ilaw at ang TV ang tanging nagsisilbing liwanag. Nang makapili na, sabay-sabay silang natahimik. Katabi ni William si Ralph at Kyle at siya naman ay si Sofia at Nash. Nasa kalagitnaan sila ng palabas nang maramdaman niya ang masuyong paghawak ni William sa kanyang kamay. Sinundan niya ang tingin na yon hanggang sa magtama ang kanilang mga mata. Gusto niyang bawiin ang kamay pero may parte sa kanyang puso na gusto ng higit pa. Na para bang gusto niyang tumigil ang oras at magtagal ang hawak na yon. You're right. Masarap nga sa pakiramdam na kasama ko kayo. Hindi siya makangiti. Pakiramdam niya, gustong lumabas ng puso niya dahil sa bilis ng tibok nito. Let's stay like this. I want us to stay like this. Hindi na nga siya nakapagsalita pa. Hindi niya alam pero pakiramdam niya, dito talaga siya nararapat. Na para bang, destiny sa kanya ang posisyon na ito. At aaminin niya, na pinapataba ng gano'n ang puso niya. Sa mga ganitong isipin, nahuhulog siya. Nakatulog ang mga bata, kaya naman pinagtulungan nilang dalawang iakyat ang mga ito sa kanya-kanyang kwarto. You should rest. Ako nang bahala mag-ayos sa baba. Usal ni William. Nang makapasok na sila sa kwarto. Tumango naman siya at hindi na sumagot pa. Pero hindi naman siya makatulog agad. Hanggang sa bumalik na lang ulit ito. Thank you, Michelle. It's been months. Magmula nung nabigyan ko ng oras sa mga anak ko. And I never felt so happy and complete. Ngumiti naman siya dito. Wala yon. Gusto ko rin talaga makitang masaya mga bata. Tumango-tango ito. I find you amazing. Kung paano mo tignan ang mga anak ko. Kung di kita kilala, I'll assume na ikaw ang nagluwal sa kanila. Mahina siyang natawa. Di naman kailangan na ang isang tao ang nagluwal sa kanila para itrato sila na maayos at may pagmamahal. Ang totoo niyan, mababait ang mga anak mo, William. Nakita niya ang pagsang-ayon nito sa kanya. They are grateful. Malaki man o maliit ang maibigay ko. That's true. Masaya pa rin sila
At mas dumoble yun ngayon dahil nabibigyan mo na sila ng atensyon. I'm starting to like you, Michelle. Natigilan siya sa sinabi nito. Pakiramdam ko nahuhulog na ako sa babaeng kinontrata ko para maging ina ng mga anak ko. Lumakas ang kabog ng kanyang puso. Tila nahihirapan na rin siyang huminga dahil sa biglang pagragasa ng emosyon sa kanyang sistema. William, hindi niya makapako ano ba ang dapat niyang sabihin, pero alam niya sa sarili na gusto niya ang pakiramdam na ganito. Maybe I want us to be real. I want you in my life. Marahang hinawakan ni William ang kamay niya. Hindi naman siya umiwas. Sa halip, hinayaan niya lang ito. Ibibigay ko sa inyo ng mga anak ko ang atensyon at pagmamahal na gusto niyo. I want us to be complete and be happy. Sunod-sunod na tumango siya. Ito na ba ang hinihiling niya noon na happy ending? Maingat na hinawakan ni William ang kanyang pisngi. Pakiramdam niya hinihele siya sa lambot ng kamay nito at dumadampi yun sa kanyang balat. Unti-unting lumalapat ang labi nito sa kanya at tinanggap niya naman yun ng buong puso. Pakiramdam niya, ito na nga ang deserve niyang pagmamahal. Ang matagal na ipinagkait sa kanya ng mundo. Kagaya ng ipinangako ni William, mas nag-focus nga ito sa kanilang mag-iina. Mas naging malapit na rin ang loob nila sa isa't isa. At kada araw minamahal niya ito. May mga pagkakataon din na sobrang sweet nito sa kanya, kaya naman ang aasar ang mga bata. I'm so happy talaga na ikaw naging mommy namin. Sana po di kayo magbago at palagi tayo magkakasama. Pinantayan ni Michelle ang taas ng mga ito at ngumiti. Wala na kayong dapat pakipag-overthink. Dahil never ako magbabago. Lahat ng pagmamahal at atensyon ko ibibigay ko sa inyo. At syempre pati na rin sa daddy nyo. Sisiguraduhin niya na hindi makakaramdam ng kalungkutan ang mga ito dahil sa kakulangan ng atensyon. Hanggat nasa tabi siya ng mga ito, titiyakin niya na palaging masaya ang mga bata. Agad na napatakip sa bibig si Michelle dahil sa gulat. Hindi niya inaasahan ang result na makikita niya. Positive. My God, pero isang beses na may nangyari. Nanginginig ang kamay niya habang inaangat ang pregnancy test para mas makita ng malinaw ang dalawang pulang linya. Michelle, okay ka lang ba? Nagulat siya nang kumatok si William sa pinto. Kaya nabitawan niya ang pregnancy test. Mabilis naman siya nag-squat para kunin ito. Oo, ayos lang. Teka ha. Isinuksok niya ito sa kanyang bulsa. Pinunasan ng noon na ngayon ay puro pawis. Sasabihin ko ba sa kanya? Mahinang tanong niya sa sarili bago huminga ng malalim. Inayos niya ang damit nang lumabas siya ng banyo. Natagpuan naman ng mga mata niyang lalaki na nakaupo sa ibabaw ng kama at mukhang may kausap sa phone. Hindi naman siya lumika ng kahit anong ingay. Naglakad lang siya palapit at naupo sa kabilang side. Yeah, thank you so much for that. See you tomorrow, Laila. Ang lahat ng binabalak niyang sabihin dito, bumagsak kasabay ng pagbanggit nito sa pamilyar na pangalan na yon. Magkikita kayo ng ex-girlfriend mo bukas? Pinilit niya maging normal ang boses, pero hindi maiwasang magtunog bitter. Yeah. Isa kasi siya sa mga gusto mag-sponsor ng charity event ng kumpanya. Magkasama na kayo last week, diba? Kaya ka nga umalis ng maaga? Tumangu-tango ito. Dahil doon, naramdaman niya ang pagdaan ng kirot sa kanyang puso. Si Laila ang huling naging ex-girlfriend ni William bago ito ikasal noon. Mag-high school sweetheart ang dalawa, pero umalis ng bansa ang babae para maging mahusay na modelo. Hindi ba pwedeng sekretary mo muna mag-asikaso niyan? Diba at family day bukas sa school ng mga bata? Saglit itong natigilan na para nakalimutan nito kung anong plano nila para bukas. Hahabol na lang ako. Kailangan ko rin kasing reviewin ng mga budget na ipapasok at ilalabas para sa charity. Dahil sa sinabi nito, tuluyan na nga umatras sa isip niya ang dapat na sasabihin dito. Umamin ka nga sa akin, William. May nararamdaman ka pa ba kay Laila? Agad nang unot ang noon nito. What are you saying? Trabaho lang yun. Ang tagal na nating magkasama, William. Ang akala ko kahit papano may nagbago. Na kahit papano pipiliin mo ang mga anak mo kaysa sa trabaho. Pero nagkamali ako. Napatayo ito at mukhang na-offense sa sinabi niya. Baka nakakalimot ka na usapan natin, Michelle. You play as the mother of my kids, and I'll support your needs. You do you, I'll do me. I get to play my roles here, William. I am a devoted acting mother
Kung yan ang gusto mong marinig. Nasa tabi nila ako 24/7 at ikaw nasan ka? You were flirting with other woman. I am not flirting with anyone. Wala sa kontrata natin ang questionin mo kung sino ang kasama ko, ano ang ginagawa ko. So ang mga sinabi mo sa akin, hon. At ang nangyari sa atin, parte lang ba nila at yung kontrata na yan? Wala naman akong pakialam kung sino ano pa man ang ganap pa sa buhay mo. I don't mind about how you feel. Pero nangako ka sa mga bata. Ano ba kinagagalit mo? Pupunta naman ako bukas Hahabol ako. Galit na naglakad siya patungo sa pinto. Hindi na. Wala kaming aasahan sa'yo kahit huwag ka nang pumunta. Ako nang bahala sa mga anak mo. Galit na galit siya. Hindi niya alam kung anong klaseng ama ito. Kaya hindi niya rin talaga masisisi ang mga bata kung nagtaniman ng tampo ang mga ito sa ama. Kanina pa kayo dyan? Gulat na gulat siya nang buksan niya ang pinto at bumungad sa kanya ang quadruplets. Madilim ang aura ng mga ito at nagbabadya ang luha sa mga mata. You lied to us? Ang nasasaktang boses ni Nash, sapat na para maramdaman niya ang pagtarak ng kutsilyo sa kanyang puso. No, hindi ganun yon. Pero bago pa man siya makapagpaliwanag, tumakbo pababa ang mga bata. Teka lang, saan kayo pupunta? Bumilis ang tibok ng puso niya nang mapansin na patungo sa main door ang mga bata. Kuya, ang gate! Umakyat ang pagpapanik sa sistema niya. Bakit ano nangyari? Narinig nila lahat kanina. Hindi niya na maituloy ang balak sabihin. Nagiging emosyonal siya. Pakiramdam niya maiiyak siya kung magsasalita pa siya. Agad niyang hinawi ang pagkakahawak nito at tumakbo palabas. Sofia! Nash! Kyle! Ralph! Mas kinabahan siya na makitang nakabukas na ang gate. Bakit bukas ang gate? Hindi ba't sinabi ko isara niyo? Hindi na siya nag-isip pa. Kahit walang maayos sa suot at tsinelas, tumakbo siya palabas ng gate. At patuloy na hinahanap ang mga mata niya kung saan nagtungo ang mga bata. Labis sa pag-aalala ang kanyang nararamdaman. Paglabas kasi sa daan patungo sa mansyon, highway na. Kung mapupunta doon ang mga bata, tiyak maraming sasakyan doon. Bakit pa kasi ang tanga-tanga ko? Kung di ko inumpisa na usapan na yun, hindi naman nila maririnig eh. Kapag may nangyaring masama sa mga bata, wala siyang ibang sisisihin kundi ang sarili niya. Mahal niya ang mga ito. At aaminin niyang nahuhulog na siya kay William. Mali. Mahal niya na nga ito. Pero kung ang pagmamahal na yon ay kapalit na masasaktan lang siya dahil may minamahal itong iba, ititigil niya. Kakayanin niya pa kung di siya mahal ng lalaki. Ngunit kung ang pagmamahal ng mga bata ang mawala sa kanya, baka yun ang hindi niya kayanin. Gusto niyang umiyak. Kumikirot ang puso niya sa sobrang sakit. Baka hindi niya makayanan kung may mangyaring masama sa mga ito. Please, magpakita na kayo kay mommy. Saglit siyang natigilan. Naalala niya ang part na nakita nila noong nakaraan. Hindi pa raw nasusubukang pumunta doon ng mga bata. Hinihingal siya na makarating. At di nga siya nagkamali. Nakaupo sa swing sina Sofia at Ralph. Nakaupo naman sa damuhan sina Nash at Kyle. Nandito lang pala kayo. Hindi naman kubibo ang mga ito. Pero hindi rin siya tinitignan. I'm sorry kung nagsinungaling ako sa inyo. Alam ko nagalit kayo. At hindi ko naman kayo pipilitin na maniwala agad o patawarin man ako. Totoo na hindi kami kasal ng daddy niyo. Pero nagkaroon kami ng kasunduan. Poon sa utang ang mga magulang ko. 12 years old ako na itakwil nila ako. Ang sabi nila, matanda na ako at hindi na nila ako kayang pakainin. For so many years, wala akong magulang. Wala akong kaagapay sa buhay. Pero isang araw nagulat na lang ako at pinuntahan ako ng mga debt collectors. Hindi na ako makabalik sa nararentahan kong apartment. Kaya sinubukan ko mag-dating app para makahanap ako ng matandang lalaki na mayaman. Oo, alam ko na hindi tama. Masyado pa kayong bata para maintindihan ng ganong kababaang desisyon. Pero wala na ako maisip na solusyon. Mapait siyang umiti, habang nananatili ang tingin niya sa mga bata. Kayo ang pangalawa sa na-meet ko. Akala ko hanggang doon na lang yun. Pero nagulat ako na alokin ako ng daddy niyo. At hindi na ako tumanggi doon. Kinuha ko yung opportunity. Nangako siya na babayaran niya lahat ng utang ng mga magulang ko. Maniwala kayo sa hindi. Masaya ako ng sobra dahil pinagtagpo tayo ulit. Masaya ako dahil kayo naging pamilya ko. Mahal ko kayo, sobrang mahal na mahal ko kayo. Para kung tunay na mga anak ang turing sa inyo. Wala na akong pakialam kung hindi na matuloy ang kontrata namin ng daddy niyo. Ayos lang kung di niya ako bigyan ng pera.
Ang ayoko lang mawala kayo sa akin. Ang pinipigilan niyang luha, tuluyan ng pumawala sa kanyang mga mata. Pero sa wakas, tumingin na ang mga ito sa kanya. We're sorry, Mommy. Mabilis na tumalon sa bisig niya ang mga bata. Nang maramdaman niya ang init ng mga ito, lalo lang lumakas ang pagbuhos ng kanyang luha. Sorry po kung di muna namin tinanong. Okay lang mga anak, okay lang. Walang kahit na anong halaga ang makakapantay sa mga ito. Lumalalim na ang pagmamahal niya sa mga bata at hindi siya papayag na mawala ang mga ito sa kanya. Pero please wag niyo na akong pag-alalahanin ulit. Hindi ko kakayanin kung may masamang mangyari sa inyo. Mabilis na tumango ang mga ito at mas niyakap pa siya ng mahigpit. Umuwi na tayo, malamig na. Baka magkasakit pa kayo. Inalalayan niya isa-isa ang mga ito para makatayo. Kahit nalaman na po namin ang totoo, ayaw pa rin namin sa iba, ikaw lang ang mami namin. Parang dinuduyan ang puso niya sa sinabi ng mga ito. Kaya mahina siyang napatango bago magsimulang sumabay sa mga lakad nito. Pero natigilan siya. Nang bigla na lang tila umiikot ang lahat sa paningin niya. Mommy? Mommy, are you okay? Ang boses ng mga bata ay tila nag-e-echo na lang sa kanyang pandinig. Naramdaman niya ang paghawak ng mga ito sa kamay niya. Pero hindi niya makontrol ang sariling katawan. Naipikit niya ang mga mata at hindi na nakontrol pa ang sarili at tuluyan na siyang bumagsak sa lupa. Nagsigawan ang mga ito. Michelle! Narinig niya pa rin ang mga nangyayari. Pero wala na siyang maintindihan. Wala na siyang lakas pa. Wala na siyang kontrol sa katawan. Ano nangyari? Naramdaman niyang umangat na lang siya sa lupa. Kasabay nito ang pag-iyak ng mga bata. Gusto niyang patahanin ang mga ito. Naayos lang siya at sabihin na magiging maayos lang ang lahat. Pero tila humiwalay na ang kaluluwa niya sa katawan at wala na siyang kontrol dito. Samantala, kanina pa pabalik-balik ng lakad si William sa labas ng emergency room. Ang mga bata ayaw pang bumalik sa mansyon para makapagpahinga. Doc, ano pang balita sa misis ko? Nang lumabas ng doktor sa emergency room, sinalubong agad siya nito. Inubad na nito ang face mask bago ngumiti. She's stable now, na-overwhelm lang siguro siya sa emotion at sinabayan ng pagod. But I advise na huwag niyo muna siyang bibigyan ng malalim o mabigat na isipin. It could affect her pregnancy kung magtuloy-tuloy. Affect her pregnancy? She's pregnant? Gulat na tanong niya at agad itong tumango. Yes, actually 2 months pregnant. Natigilan siya sa sinabi nito. It is his child. Alam niya yon. Mas mag-ingat lang kayo and also bear with her outburst emotions sometimes. Based sa observation namin, she's 30% more sensitive than other pregnant women. Nang tuluyang umalis ang doktor, tila nangatog ang tuhod niya. Mabilis siyang napaupo. Kaya naman dinamayan siya ng quadruplets. Pregnant po si Mommy. Ibig sabihin kami ang cause kung ba't siya na ospital? No, hindi yung kasalanan. It was my fault, hindi ko alam. Pinagsisihan niya ang mga sinabi niya dito. Alam niyang nasaktan niya ang damdamin nito. Kitang-kita niya yun sa mga mata nito kanina. Pero nakipagmataasan siya ng pride. Don't worry, aalagaan natin ang mama niyo. Tumango-tango ang mga ito habang hinihintay din na malipat na ito sa maayos na kwarto. Kailangan kong bumawi sa kanya. Paano nga ba niya aaminin sa sarili na matagal na siyang nahuhulog dito? Na ang sarili niya lang ang kalaban niya. Dahil pakiramdam niya sa tuwing handa na siyang umamin ng buo. At totoo sa nararamdaman niya, sinasabotahin niya ang sarili. Na baka hindi siya maging sapat para sa pagmamahal nito. Unti-unti niyang iminulat ang mga mata. Masakit pa rin ang ulo niya pero halos hindi niya maalala kung ano man na nangyari. Mommy? Agad niyang narinig ang boses ni Nash mula sa gilid. Doon natagpuan niya ang quadruplet sa gilid ng kama. Kasama ang ama nito. Kumusta ang nararamdaman mo? Nahihilo ka ba? Dahan-dahan siyang umiling at sinubukan na umupo. Kaya naman mabilis na inalalayan siya ni William. Ano nangyari? Nagtatakang tanong niya habang inililibot ang paningin sa paligid. Na-overwhelm ka raw sa emotions at higit na mas emosyonal kumpara sa ibang buntis. I'm sorry sa mga nasabi ko sa iyo kahapon. Hindi ko sinasadya. Tumango na lang siya dahil alam na pala nito. Hindi naman talaga siya galit.
Totoo yun. Siguro disappointed lang. Ayos lang. Lumipat ang tingin niya sa mga bata. Pasensya na kayo hindi tayo nakapunta sa family day niyo dahil sa akin. Sa halip na mainis sumagdamdam ang mga ito, nagpakawala ang mga bata ng malawak ng ngiti bago lumapit sa kanya. Okay lang po, Mommy. Di niyo naman po kasalanan yon. Ang mahalaga safe kayo ng baby brother or baby sister namin. Agad na namula ang pisngi niya sa sinabi ng mga ito. Peter, pasamaan mo na ang mga bata sa labas, mag-uusap lang kami. Utos ni William sa assistant nito na agad namang tumango. Hindi rin umangal ang mga bata at kusa pa talagang lumabas. I'm really sorry, Michelle. I know that I messed up. Ang totoo, I've been busy with a lot of things. At may pinag-ahandaan ako. Pagod lang din talaga ako at alam kong mali at hindi nun ma-justify ang mga sinabi ko pero sana maniwala ka. I love you, Michelle. For real. Yung about kay Laila, it's pure work at walang mali siya. We were just good friends. May family na rin siya sa abroad and happily married. Pero nung unang beses nagkita kami dahil dito. Natigilan siya na ilabas ito isang maliit na box at buksan yon. We were picking the best ring for you. I don't have any idea sa singsing at medyo old-fashioned na. Isa siyang modelo ng iba't ibang products. Pinakita ko ang picture mo at tinignan niya kung anong babagay sa'yo. Pakiramdam niya may tinik sa lalamunan niya na unti-unti siyang tinutusok habang pinipigilan ng umimik. Gustong-gusto kong tanungin kung papayag ka ba maging totoong asawa ko. Na hindi lang hanggang kontrata. Hindi niya napigilan ang sarili at rumagasa ang luha sa kanyang pisngi. I'm sorry. Ang totoo niyan, I realized that it's your first time to be a dad, ang maging magulang, but I judge you. Very harsh. Alam ko nangangapa ka lang din. Wala naman ako ibang gusto kundi mahalin at bigyan ng masayang childhood ang mga anak natin. I'm sorry. Will you marry me? Hindi pa man ako perpekto pero pag-aaralan ko. Kung saan ako kulang. Hindi ako papayag na mawala ka sa akin. Oo naman. Pakakasalan kita. Sabay nating pagtutuunan ng lahat. Magtutulungan tayo at sabay tayong mangangapa. I am willing to learn with you. I promise to be better. I'll be better for our family. Sofia, ang bagal! Ang malakas na boses ni Nash ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Isa! Mabilis na kumilos si Sofia at basta na lang hinila ang bag na nasa kama. Ito na nga Nagmamadali itong lumabas ng kwarto at nakasalubong pa nito ang kambal na si Kyle. Dali! Baka hindi natin maabutan ng panganganak ni Mommy. Nauna nang magtungo si William at Michelle sa ospital. Biglaan din kasi ang pagputok ng panubigan nito. Kaya naman ibinili ng mag-asawa ang magkakapatid sa assistant nila. Bilis na! Sir Peter, okay na po kami! Anito sa assistant ng ama nang sa wakas, makapasok sa kotse ang magkakapatid. Tagal mo? Kunwaring naiinis na saad ni Nash kay Sofia. Kinuha ko pa kasi yung camera na regalo ni Mami sa akin. Gagamitin ko mamaya. Ikaw, Kyle. Hindi ba at nasa baba ka na kanina? Ba't magkasabay pa kayo ulit na bumaba? Wala lang. Tagal niya kasi. Sinabayan ko lang. Natahimik naman sila nang mapansing hindi na umiimik si Ralph. Ayos ka lang ba? Oo, sumasakit lang tiyan ko. Kinakabahan ako. Paano ko kamukha ko ang baby ni Mommy? Malakas na tawanan ang naganap sa kotse. Maging si Peter na nagmamaneho, tumawa na rin. Posible naman talaga na maging kamukha natin ang baby. Kapatid kaya natin yun. Katwiran naman ni Kyle na tila hindi na-gets ang joke ni Ralph. Nang sa wakas makarating na sila ng ospital, nagunahan pa silang tumakbo. Itinuro naman ng nurse kung saang kwarto naroon ang magulang nila. Agad nilang sinilip ng glass window at hindi halos makita ang tao sa loob. Ilabas mo ang camera mo, Sofia. Baka mas kita sa screen. Hala nanganak na si Mommy. Uy, dalawa! Pumipiyok pa na saad ni Ralph. Halos magsiksika ng mga ito sa harap ng screen para tignan yon. Oo nga, kambal sila. Kambal ang baby ni Mommy. Ako na kukuha ng video. Pero, lumapit si Peter at inagaw ang camera. Ako na, para mas maayos. Big girls at big boys na kayo kaya magiging ate at kuya na kayo. Nang makita pa lang ni William Buenavista ang litrato ni Michelle Season,
May kung ano siyang naramdaman. Kakaiba yun at tila hindi niya pa nararamdaman sa kahit na sino. Pero mas naging klaro ang lahat sa kanya na magsama na sila. Mas unti-unti niya itong nakilala. Mas lumalim ang pagtingin at paghanga niya dito. Na kung paano ang mga mata nito nakatingin sa kanyang mga anak ay maingat at punong-puno ng pagmamahal. Congratulations po, it's a twin. Isang babae at isang lalaki. Hindi nila inaasahan yon. Sinunod kasi niya ang kagustuhan ng kanyang misis, ang hindi magpa-ultrasound at hindi alamin ang gender ng mga ito. Ang gaganda nila, saad ng babae. Hindi nagtagal, inilipat na sa mas maayos na kwarto si Michelle. Wala pa rin itong sapat na lakas kaya hinayaan niya lang muna at maingat na yung lasikaso. Mami, kamusta ka? Sunod-sunod na pumasok sa kwarto ang anak nila. May hawak pang bouquet si Ralph at maingat na nilagay yun sa mesa. Mga anak, kanina pa ba kayo? Yes, Mami, nakapag-video nga kami. Look po. Hantig na mo tong anak natin. Nandito ka pala, Daddy, hindi ka namin napansin? Pabirong inirapan niya ang mga anak bago nila panoorin ang video na kinuha ng mga ito. Mr. and Mrs. Buenavista, nandito na po ang mga babies. Loko, super cute ng kapatid namin. Thank you po, Mami, kasi binigyan niyo kami ng cute na mga kapatid. Magmula nang alokin niya si Michelle na maging asawa ito, pareho silang hindi nag-aksaya ng oras. Ilang buwan magmula na ikasal sila ng ingrante. Higit na sa kahit kanino, ay ang mga anak nila ang may pinakamalawak ng ngiti nung araw na yon. Masaya ako na masaya kayo. Walang-wala ang pagod ko dito. Saad ng babae sa mga bata. Thank you for giving me a wonderful family, Michelle. No? Pareho tayo dito. Tayo ang nagbigay buhay sa masayang pamilyang ito. Hindi lubos sa kalain ni Michelle na ito ang magiging ending niya. Ang masayang buhay at pagkakaroon ng malaking pamilya. Ang akala niya habang buhay siyang pagkakaita ng pagmamahal. Mommy, is it okay po to let them play this? Magalang na pagpapaalam ng anak nilang si Sofia. Agad naman siyang tumango. Halos 2 taon na rin ang nakalipas. At ni minsan hindi nakaramdam ng pagbabago si Michelle. Sa halip mas nagiging masaya at kampante ang kanilang buhay. I'm home! Ang lalaking dati halos hindi na umuuwi sa mansyon ay ang asawa niya na ngayon. Pagpatak pa lang ng 6:00, nasa bungad na ng kanilang main door. Daddy! Lahat ng anak nila ay nagtayuan. Maging ang mga bunso na halos di pa marunong tumakbo, nakisabay na rin sa mga nakatatandang kapatid para lang salubungin ang kanilang ama. Tiga mo naman sila. Para bang hindi nila nakasama ang daddy nila kaninang umaga? Naiiling na saad niya pero ang totoo masaya siya. Dahil ito ang gusto nilang makita araw-araw. Ang sabik na presensya ng mga anak nila. At gagawin nilang mag-asawa ang lahat para manatiling buhay ang pagmamahalan sa kanilang pamilya. The end.